Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Lunes, September 29, 2025. Wala pong anumang sama ng panahon, walang low pressure area, bagyo, at hindi rin nakakaapekto sa atin yung hanging habagat. Ang nakakaapekto po sa buong bansa sa kasalukuyan ay yung easterlies. Yung easterlies po, ito yung hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean. Mainit po ito dahil malapit ito sa equatorial region. Nangyayari po yung easterlies dahil sa pag-ikot ng mundo sa sarili niyang axis. Ngayon po ang mangyayari, habang umiikot ito, yun po yung nagkakos ng day and night, sumusunod naman yung atmosphere o yung mga kaulapan at yun yung consistent na nagbibigay ng hangin na galing sa east papunta sa kanluran. At may mga times sa taon na kung saan mahina yung epekto ng easterlies dahil mas dominant o mas nakakaapekto sa atin yung habagat or kaya naman ay yung amihan. Kapag habagat naman at easterlies yung nakakaapekto, yun naman yung pumipigil sa mga pag-ulan dito sa atin at tinatawag natin yun na monsoon break. At ano nga po ba yung epekto nitong easterlies sa ating bansa? Kapag easterlies po, maalinsangang panahon yung ine-expect natin dahil mainit yung hangin na associated sa easterlies, pero at the same time, nagdadala rin yan ng mga kaulapan. Kaya posible pa rin na magkaroon tayo ng mga kaulapan na nagdadala ng mga pag-ulan sa eastern part ng ating bansa. At times din, yung mga kaulapan na yan ay umaabot sa central and even sa western part ng ating bansa, katulad nung naranasan natin kanina. Yun po ay true form of thunderstorm. Kaya yung mga thunderstorm na yun, pag umabot po dito, halimbawa sa kanina, umabot yung kaulapan na well-developed dito sa Metro Manila, kaya nakaranas tayo ng mga pag-ulan. Kaninang 10:30 AM ay naglabas tayo ng thunderstorm advisory and around 11 pasado ay nakaranas na tayo ng mga pag-ulan. So in short, kahit po maaliwalas na panahon yung nakikita natin, partly cloudy to cloudy skies, ibig sabihin, maaaring maulap hanggang sa bahagyang maulap yung mararanasan natin, nandun pa rin yung tsansa ng mga thunderstorms. Yung thunderstorm naman, madalas sinasabi po natin ito na sa hapon nangyayari. Kasi yung phenomena po na nangyayari kapag daytime, during halimbawa pag sikat ng araw, naiinitan po yung ating mga kalupaan. Ngayon, ang mangyayari po dyan, magkakaroon ng evaporation. Dito sa meteorology, tinatawag natin yung updraft. Movement ng air na may kasamang moisture from surface papunta sa atmosphere. At yun po yung nagpo-form ng mga clouds. Ngayon, kapag naging well-developed yung clouds na yun, magmumove siya. At nakadepende kung saan siya magiging sapat para magpaulan, dun siya babagsak. Ito rin po yung tinatawag natin na localized thunderstorm. Kapag localized po, for a specific area lang. Kaya ilang bahagi ng Metro Manila ay nakaranas ng malalakas na pag-ulan kanina. Yung case kanina, ito po yung well-developed. Ito yung magandang cloud siya na tipong magdadala ng mga pag-ulan na pwedeng mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Patungkol naman dun sa nakikita natin ng mga kaulapan, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ito po yung mga kaulapan na yun, medyo scattered pa siya o kalat-kalat. Ibig sabihin, wala pa siyang defined na circulation at hindi pa siya ganap na LPA. Pero nakikita natin, base sa ating TC threat potential, ito pong pinakita natin, meron itong potential na maging isang low pressure area sa mga susunod na araw. Approximately, base po sa ating weather models, sa ating analysis, ay posible ito na mag-form by Thursday. At magtutuloy-tuloy siya, ito po yung TC threat potential natin. Ang pinapakita naman itong TC threat potential, may posible ba na maging bagyo o maging low pressure area sa susunod na 2 linggo. Ito po yung week 1 natin for September 29 to October 5. Ito yung nakikita natin kanina sa satellite na nandito pa, kalat-kalat pa siya. Pero meron po itong potential, malaking potential na maging isang bagyo. Sa ating weather model, sa analysis natin, nakikita natin sa kasalukuyan na ang pinakamalakas na maaari nitong maabot ay tropical depression. Nasa pagitan nito ng low pressure area papunta sa tropical depression. Pero mag-antabay pa rin po tayo dahil pwede pang magbago. Hopefully ay hindi na ito mas lumakas pa na bagyo at manatili na lang siya na low pressure area. At dito naman sa ating week 2, magpapatuloy itong potential na nakikita natin na pwede natin kapag naging bagyo siya sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ay tatawagin natin siyang Paulo. Magpapatuloy siya yung presensya niya hanggang sa October 6. And then, meron na naman tayong makikita na isang potential ulit na maaaring mamuo at maging low pressure area pero nananatiling maliit yung chance niya na mag-develop. Again, pwede pa po ito na magbago kaya manatili tayo na updated sa mga ilalabas pa na updates and issuance ng Pag-asa. Para sa ating forecast bukas, mananatili yung impluensya nitong easterlies. Kaya partly cloudy to cloudy skies pa rin throughout Luzon. Ibig sabihin nun, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin o kalangitan yung ating maaasahan. Andun pa rin yung masisikatan tayo ng araw at nandun pa rin yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms katulad nung naranasan natin kanina.
Ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 33. Pero today, no, yung pinakamataas na temperatura lang natin ay umabot ng 29 to 30 degrees Celsius. Ito ay dahil dun sa kaulapan na nagpababa ng temperatura natin today dito sa Metro Manila, dun sa Science Garden Station natin. At dito, sa Baguio, 18 to 25 yung agwat ng temperatura. At sa Legazpi naman ay 25 to 32. Dito naman sa Palawan, ganun din sa buong Visayas at Mindanao. Yung Palawan po, part pa rin po ito ng Luzon, pero isinama na po natin dito sa pangalawang slide. At ganun pa rin yung mararanasan natin. Yung impluensya ng easterlies ay magpapatuloy pa rin hanggang dito sa Mindanao. At ang agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 25 to 31. Sa Tacloban naman ay 25 to 32. Dito sa Puerto Princesa ay 25 to 31. At sa Davao naman ay 24 to 33. Wala tayong nakataas na gale warning, kaya malaya po tayo na makakapaglayag. Pero kapag maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin, ay iba yung pag-iingat pa rin po yung ating isasuggest. Para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw sa mga piling syudad sa ating bansa. Simula Wednesday yan hanggang Friday. Dito sa Metro Manila, sa Baguio at sa Legazpi, mananatili yung impluensya ng easterlies. Pero again, yung low pressure area na binanggit natin kanina ay maaari pa rin na maka-impluwensya, pero dito siya sa northeastern part ng Luzon. Dito naman sa Visayas, sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban, magpapatuloy pa rin hanggang sa susunod na 3 araw yung impluwensya nitong easterlies. And also, mahalaga na alam pa rin natin na posible yung mga localized thunderstorms na sinubukan natin na i-explain kanina. Dahil kapag well-developed yung thunderstorm na yon, ay posible pa rin na magdulot ito ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Ganun din naman hanggang Mindanao. Easterlies pa rin yung makakaapekto sa atin sa mga susunod na araw. Ang ating araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 5:47 p.m. at muling sisikat bukas ng 5:46 ng umaga. Ang high tide din natin ay bukas ng madaling araw, around 2:03 ng umaga, at ang low tide natin ay bukas ng tanghali, 12:27 p.m. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.